Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil? May mga pag-ibig na nagsisimula sa matatamis na pangarap, ngunit hindi lahat ay nagtatapos sa kaligayahang inaasam. Sabi nila, ang pundasyon ng isang matibay na pagsasama ay tiwala. Pero paano kung ang mismong pundasyon na yon ay unti-unting binubulok ng mga matatamis na kasinungalingan? Ito ang kwento ni Hiraya, isang babaeng nagmahal, nagtiwala-wala, at ibinigay ang lahat para lang matuklasan na ang paraisong kanyang itinayo ay guguho pala sa isang iglap. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata, Matamis na Kasinungalingan. Ayan, last piece na po para sa ating Maharlika dress, mga sis. Grabe ang ganda ng tela nito. Premium quality talaga. Sino ang maswerteng makakakuha nito for only 899 pesos? Go, go, go! Comment mine na. Ang boses ni Hiraya Mercado ay puno ng sigla. Umaalingaw-ngaw sa maliit ngunit maayos na kwarto na nagsisilbing kanyang home studio. Sa harap niya ay ang ring light na nagbibigay liwanag sa kanyang maningning na mukha at ang teleponong nagsisilbing bintana niya sa daan-daang manunood. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan sa screen. Mine! Sis Hira, akin na yan. Mine please! Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. And sold out na po ang ating Maharlika dress. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Sinag Collections. Sa loob ng 3 taon, ito na ang naging mundo niya. Ang dating simpleng pangarap na makatulong sa gastusin ng pamilya ay naging isang matagumpay na online business. Ang Sinag Collections, na ipinangalan niya sa Sinag ng Pag-asa, ay naging sikat dahil sa kalidad ng mga produkto at sa kanyang angking karisma sa pagbebenta. Siya ang sinag ng kanilang tahanan, ang nagbibigay liwanag at init sa pangarap nilang mag-asawa. Habang abala siya sa pag-entertain ng mga komento, bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Pumasok ang kanyang asawang si Dalisay Rosales. May bitbit na isang bungkos ng paborito niyang mga bulaklak na sunflowers. Gwapo at maginoo. Ngumiti ito sa kanya bago humarap sa kamera. Huwag niyo pong masyadong pagurin ang maganda kong asawa, biro ni Dalisay sa mga manunood, kasabay ng isang kindat. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Ang comment section ay lalong nag-ingay. Hugs and all. Ang sweet naman ni Sir Say. Couple goals. Napangiti si Hiraya. Sa mata ng lahat sila ang perpektong mag-asawa, ang masipag at matalinong misis, at ang suportado at mapagmahal na mister. Ikaw talaga, mahal, bulong niya kay Dalisay. Sige na po mga magpapaalam na muna ako. See you again tomorrow for our new arrivals. Baby! Nang matapos ang live stream, huminga ng malalim si Hiraya bago niyakap ang asawa. Salamat sa bulaklak, mahal. Hindi mo naman kailangan gawin to. Gusto ko. I'm so proud of you, Hira. Grabe. Ang galing-galing mo talaga. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Hiraya. Tayo. Pagtatama niya. Ang galing nating dalawa. Oo nga pala. Masayang sabi ni Hiraya habang nagliligpit. Tumawag kanina yung supplier mula sa Taytay. Gusto nilang i-prioritize ang Sinag Collections para sa bago nilang line of fabrics. This is it, Say. Baka sa susunod na taon, makakalipat na tayo sa pinapangarap nating bahay sa Baryo Pag-asa. Niyakap siya ni Dalisay mula sa likod. That's my wife. Ngunit may kakaibang tono sa boses nito na hindi napansin ni Hiraya. Kaya dapat, mas magtipid na tayo, ha? Sabi ni Hiraya, habang kinukuha ang kanyang tablet para i-check ang kanilang budget. Para mas mabilis nating maipon yung para sa down payment. Speaking of, may nakita akong charge sa credit card natin, mahal. Medyo malaki. Sa isang jewelry store, baka nakalimutan mo lang sabihin sa akin. Naging maingat ang kanyang pagkakasabi
Ayaw niyang magtunog na nag-aakusa, ngunit sa loob-loob niya, kinabahan siya. Bahagyang natigilan si Dalisay bago mabilis na ngumiti. Yun ba? Naku, panira ka talaga ng sorpresa, mahal. Sorpresa? Oo, para sa anniversary natin next month. Ipinagawa ko na. Pasensya na, gusto lang kitang i-surprise. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala kabilis mag-check ng statements. Sabi nito na may halong paglalambing. Nawala ang kaunting kaba sa dibdib ni Hiraya. Napalitan yun ng kilig at kaunting hiya. Nako, sorry naman, ang sweet mo talaga. Siyempre, para sa nag-iisang reyna ng buhay ko, sagot ni Dalisay, kasabay ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi. Sakto namang tumunog ang telepono ni Dalisay. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa. Isang sulyap sa screen at tila ito nataranta. Mabilis itong tumayo. Excuse me, mahal. Si boss tumatawag. Baka may ipapa-urgent? Lumayo ito ng kaunti at pumasok sa kanilang silid para doon sagutin ang tawag. Ngunit bago pa nito maisara ang pinto, nasulyapan ni Hiraya ang pangalan sa screen ng telepono. Hindi iyon ang pangalan ng amo nito. Isang pangalan ng babae. Halina. Kumunot ang noo ni Hiraya. Sino si Halina? Ilang sandali pa, lumabas na si Dalisay mula sa kwarto. Ano daw, mahal? Tanong ni Hiraya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pinapabalik ako sa opisina. May kailangan daw ayusin sa report para bukas. Pasensya na, Hira. Babawi ako sa'yo. Promise. Mabilis siyang hinalikan sa noo. Kinuha ang susi ng kotse at nagmamadaling umalis. Naiwan si Hiraya sa gitna ng kwarto, napapalibutan ng mga damit at ng amoy ng mga bulaklak na bigay nito. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pag-aalinlangan. Gabi na nang makatulog si Hiraya, pilit niyang iwinaksi sa isipan ang mga duda. Pagod lang siguro siya. Masyado siyang nag-iisip. Mahal siya ni Dalisay, hindi siya nito lolokohin. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang mga mata ni Dalisay na puno ng sinseridad habang binibigkas ang kanyang mga panata sa harap ng altar. Ikaw lang, Hiraya, sabi nito noon habang hawak ang kanyang mga kamay. Wala nang iba. Maging tapat ako sa iyo hanggang sa huli. Pinanghawakan niya ang alaalang yon. Iyon ang kanyang kanlungan sa gitna ng biglaang pagkabahala. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaantok ang sarili. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang pamilyar na tunog ng notification ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito. Iniisip na baka si Dalisay na yon, nagsasabing, pauwi na siya. Ngunit hindi. Iyon ay isang email notification mula sa kanilang bangko. Binuksan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso sa nabasa. Dear valued client, a debit of PHP 132,100 has been successfully made from your joint savings account. Ang joint savings account nila. Ang pondong hindi nila gagalawin dahil iyon ang para sa pangarap nilang bahay. Ang pondong pinaghirapan niya, dugot pawis ang puhunan. Bakit? Para saan ang ganoon kalaking halaga sa gitna ng gabi? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa hating gabi. Bigla ang pangalang Halina ay bumalik sa kanyang isipan kasabay ng mga kasinungalingan ni Dalisay na ngayon ay parang mga basag na salamin sa kanyang harapan. Hindi na nakatulog si Hiraya. Ang numerong 150,000 ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka na nagdudulot ng lalong matinding pagkabalisa. Bawat segundong lumilipas sa tahimik na madaling araw ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Pinakikinggan niya ang bawat tunog mula sa labas, umaasang maririnig ang ugong ng sasakyan ni Dalisay, ngunit tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Anong sorpresa ang nagkakahalaga ng ganoon kalaki? Anong emergency? Bakit sa gitna ng gabi?
At bakit hindi man lang siya sinabihan? Madaling araw na nang marinig niya ang pagbukas ng gate. Dahan-dahan siyang bumangon, umupo sa gilid ng kama at hinintay ang pagpasok ng asawa. Nang bumukas ang pinto ng kanilang silid, sinalubong siya ng amoy ng alak. Pumasok si Dalisay na tila pagod na pagod, niluwagan ang kanyang kurbata at nagulat nang makita siyang gising. "Mahal, bakit gising ka pa?" tanong nito. Halatang pilit na itinatago ang pagkainom. Huminga ng malalim si Hiraya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ipinakita niya ang telepono kung saan nakabukas ang email mula sa bangko. Saan napunta ang 150,000 piso, say? Nakita ni Hiraya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Dalisay bago ito napalitan ng isang pinilit na ngiti. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. "Hira, yun ba ang gumugulo sa'yo?" Malumanay nitong sabi. "Pamilya ko, ang pinsan kong si Lito, na ospital ang anak niya. Kailangan ng agarang operasyon. Alam mo namang sa akin lang, sila lumalapit pag may ganitong problema. Ayoko na sanang abalahin ka pa dahil hating gabi na at alam kong pagod ka." Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit may kung anong bahagi sa kalooban ni Hiraya ang hindi mapaniwala. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mong magsinungaling na para sa sorpresa?" "Dahil ayokong mag-alala ka pa." Bahagyang tumaas ang boses ni Dalisay. "Ayoko nang dagdagan pa ang iniisip mo sa negosyo. Ako na ang umako, Hiraya. Ako na ang bahala. Bakit parang wala kang tiwala sa akin? Pamilya ko rin yon." Ang tanong ay parang isang sampal sa kanya. Bigla, siya pa ang naging masama. Siya pa ang naging asawang walang tiwala. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagkakasala, ang parehong pakiramdam na ipinaparamdam sa kanya ni Dalisay sa tuwing sinusubukan niyang magtanong tungkol sa pera. "Hindi naman sa ganun, Say. Nag-aalala lang ako." "Kung nag-aalala ka, sana inisip mo muna na may mabigat akong dahilan." Putol nito sa kanya. Bago tumayo at pumasok sa banyo, "Magpapahinga na ako. Pagod na pagod ako." Naiwan si Hiraya na tulala. Muli, nagtagumpay si Dalisay na paikutin ang sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang duda sa kanyang puso ay hindi na nawala. Ito ay nanatili. Isang maliit na anino na unti-unting lumalaki. Kinabukasan, pilit na naging normal ang lahat. Ngunit habang nag-aalmusal sila, hindi maalis ni Hiraya ang tingin sa telepono ni Dalisay. Nang pumasok ito sa banyo, hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya. Ito ang unang beses na gagawin niya ito. Binuksan niya ang kanyang social media account at hinanap ang pangalang Halina Castro sa listahan ng mga katrabaho ni Dalisay. Mabilis niya itong nahanap. Isang magandang babae na may matamis na ngiti ang nasa profile picture. Sinimulan niyang tingnan ang mga larawan. Karamihan ay mga group pictures mula sa mga event ng kumpanya. Ngunit habang nag-i-scroll siya, may mga larawan siyang nakita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang larawan kung saan magkatabi si Dalisay at Halina. Ang isang kamay ni Dalisay ay nakaakbay sa baywang nito. Isa pa, kung saan tumatawa silang dalawa. Ang kanilang mga ulo ay halos magkadikit. Ang mga ngiti nila ay hindi pang magkatrabaho lang. Mayroon itong ibang kahulugan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. "Anong ginagawa mo?" Halos mabitawan ni Hiraya ang telepono. Nakatayo sa likuran niya si Dalisay, seryoso ang mukha. Wala. Tinitingnan ko lang." "Binabantayan mo ba ako, Hiraya?" Malamig nitong tanong. Hindi na ito tama. Kinuha nito ang telepono mula sa kanyang kamay at umalis nang hindi na nagsalita pa. Buong araw, hindi siya tinawagan o tinext ni Dalisay. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Hindi na makapag-focus si Hiraya sa kanyang trabaho. Ang anino ng pagtataksil ay masyadong madilim. Kailangan niya ng kasagutan. Kinahapunan,
Gumawa siya ng isang desisyon. Magluluto siya ng paboritong pagkain ni Dalisay at dadalhin ito sa opisina. Isang sorpresa, isang paraan para makita niya sa sarili niyang mga mata kung ano ang totoo. Pagdating niya sa gusali kung saan nagtatrabaho si Dalisay, bumati sa kanya ang gwardiya. "Good afternoon, Ma'am Hira. Surprise visit po kay Sir Dalisay." "Oo, Manong. Nariyan po ba siya?" "Naku, ma'am, kararating lang po nila galing sa labas. Nag-lunch po yata." Kumunot ang noo niya. Anong oras na pero ngayon lang bumalik galing lunch? Pumanik siya sa opisina. Tahimik ang paligid. Nakita niya ang pwesto ni Dalisay, ngunit wala ito roon. "Excuse me?" tanong niya sa isang babaeng abala sa computer. "Nakita mo ba si Dalisay?" "Ah, si Sir Say po? Nasa pantry po yata, ma'am, kasama si Ma'am Halina." Nagpasalamat si Hiraya at dahan-dahang naglakad patungo sa pantry. Bago pa siya makarating, narinig na niya ang kanilang tawanan. Dahan-dahan niyang sinilip at doon nakita niya sila. Nakaupo sa isang maliit na lamesa, magkaharap. Naghahatian sila sa isang piraso ng cake. Sila lang dalawa. Ang paraan ng pagtingin ni Halina kay Dalisay, ang paraan ng pagngiti ni Dalisay pabalik. Iyon ay isang lengguwahe na masyadong pamilyar kay Hiraya. Huminga siya ng malalim at pumasok. "Mahal!" Sabay silang napalingon. Parehong gulat na gulat. Mabilis na tumayo si Dalisay. Hira, anong ginagawa mo rito?" "Sinorpresa ka," sabi ni Hiraya. Pilit nang ngumingiti habang ipinapakita ang dala niyang pagkain. Ngumiti rin ang babaeng kasama nito, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. "Hi! You must be Hiraya. Ako nga pala si Halina. It's so nice to finally meet you. Say talks about you all the time." Ang boses nito ay matamis, ngunit sa pandinig ni Hiraya, ito ay may lason. Ang sumunod na mga minuto ay isa sa mga pinaka-awkward sa buhay ni Hiraya. Pilit siyang naging magalang, habang si Halina ay pilit na nagpapakita kung gaano sila ka-close ni Dalisay bilang magkatrabaho. Panay ang kwento nito tungkol sa mga inside jokes nila sa opisina, mga proyekto kung saan sila lang dalawa ang nagkakaintindihan at kung paano si Dalisay ang work husband niya. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Si Dalisay naman ay halatang hindi mapakali. Pilit na tumatawa, pero hindi maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Umuwi si Hiraya na may mabigat na puso. Ang ebidensya ay wala sa mga salita, kundi sa mga tingin at ngiti na hindi para sa kanya. Ang paraan ng paglapit ni Halina kay Dalisay, ang pamilyaridad sa kanilang mga galaw, ang lahat ay sumisigaw ng isang bagay na ayaw aminin ng kanyang isipan. Gabi. Muli, mag-isa siyang naghihintay. Nag-text si Dalisay na mag-overtime daw ulit sila. Sila. Ang salitang yon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. 11:00 na ng gabi nang umuwi si Dalisay. Pagod at iritable. Hindi na nagtanong si Hiraya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas makapal pa kaysa sa pader. Pumasok ito sa banyo para maligo. Habang wala ito, napansin ni Hiraya ang kanyang coat na nakasabit sa likod ng pinto. May kung anong nagudyok sa kanya na lapitan iyon. Nanginginig ang kamay na sinuri niya ang kwelyo ng damit. At doon, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing mantsa. Isang mantsa ng mapulang lipstick. Hindi iyon ang kulay na ginagamit niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng pagtanggi ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang anino ng pagtataksil ay hindi na isang anino lamang. Ito ay totoo. At nabubuhay ito sa ilalim ng kanilang bubong. Habang nakatayo siyang tulala, may narinig siyang mahinang tunog.
Isang email notification mula sa kanyang laptop na naiwan niyang bukas sa sala. Hindi niya sana papansinin, ngunit ang nagpadala ay isang hindi pamilyar na email address at ang subject ay blanko. Dahil sa kaba, lumapit siya para tingnan. Baka mula sa isang customer. Binuksan niya ang email. Wala itong laman na mensahe. Tanging isang attachment, isang PDF file. Nanginginig ang daliri na pinindot niya ito para i-download. Habang naglo-load ang file, lumabas si Dalisay mula sa banyo, nakasuot ng tuwalya. "Matutulog na ako," sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Nang sa wakas ay bumukas ang file, tila huminto ang kanyang mundo. Ito ay isang kopya ng airline booking confirmation. 2 tiket papuntang Paris, France. 1 linggong biyahe, all expense paid luxury tour. Ang petsa ng pag-alis ay sa susunod na linggo. At ang mga pangalan sa tiket: Dalisay Rosales at Halina Castro. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Hiraya. Ang screen ng laptop ay nagliliwanag sa madilim na sala. Ang mga pangalan ni Dalisay at Halina sa booking confirmation ay parang mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Paris, ang pangarap nilang dalawa. Ang lugar na balang araw ay sabay nilang pupuntahan kapag nakaipon na. Ngayon, pupuntahan ito ni Dalisay. Ngunit kasama ang ibang babae. Gamit ang perang pinaghirapan niya. "Matututulog na ako," sabi ng boses ni Dalisay mula sa silid. Hindi lumingon si Hiraya. Hindi siya makagalaw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan, hanggang sa manigas ang kanyang panga. Ang bawat pangako, bawat halik, bawat mahal kita, ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Maya-maya, narinig niya ang mahinang paghilik mula sa kanilang kwarto. Natutulog na ito. Natutulog ng mahimbing ang kanyang asawa habang ang mundo niya ay guguho. Sa isang iglap, ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Baka mali. Baka panloloko lang ang email na ito. Baka may nag-frame lang sa kanila. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Hinablot niya ang kanyang pitaka at ang susi ng kotse. Kumakalabog ang kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ang tanging nasa isip ay ang pinakamalapit na 24-hour ATM ng kanilang bangko. Ang pagmamaneho niya sa tahimik na mga kalsada ng gabi ay malabo. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging mga guhit lamang sa kanyang paningin. Paulit-ulit sa isip niya, hindi totoo to. Isang masamang panaginip lang to. Pag-uwi ko, gigisingin ako ni Say at sasabihing okay lang ang lahat. Nang makarating siya sa bangko, nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ang kanyang ATM card. Balance inquiry. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nagpiprint ang resibo. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na papel. Sa ilalim ng dim na ilaw ng ATM, binasa niya ang mga numero. Available balance, PHP 8745. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo, 8,000. Mula sa halos 2 milyong pisong ipon, ang kanyang dugo, pawis at puyat sa loob ng 3 taon, ay ito na lang ang natira. Hindi. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Kahit alam niyang sarado na ang bangko, nag-abang siya hanggang sa sumikat ang araw. Siya ang unang kliyente na pumasok nang magbukas ang pinto. Dumiretso siya sa teller, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Miss, kailangan kong malaman ang lahat ng recent transactions sa joint savings account namin," sabi niya. Ang boses ay garalgal. Ang teller, isang batang babae na may magiliw na ngiti, ay tila nakaramdam sa kanyang pag-aalala. Tahimik nitong tiningnan ang sistema. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang nangiti sa mukha ng teller.
Napalitan ito ng awa at pag-aalala. Ma'am Hiraya, may 5 malalaking withdrawal po na nangyari sa loob lang ng nakaraang 2 linggo. Ang pinakahuli po ay kagabi, 150,000 piso. Bawat salita ng teller ay isang martilyo na dumudurog sa natitirang pag-asa ni Hiraya. Sa sino ang nag-withdraw? Ang asawa niyo po, ma'am. Si Sir Dalisay Rosales. Over the counter po ang iba, kaya kailangan ng pirma niya. Doon, gumuho ang lahat. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito panloloko ng iba. Ito ay plinano. Isang kalkuladong pagnanakaw. Nagpasalamat siya sa teller sa isang bulong na halos hindi marinig at lumabas ng bangko na parang isang kaluluwang ligaw. Ang sikat ng araw sa umaga ay nakakasilaw, masyadong masaya para sa mundong kadidilim lang. Nagmamadali siyang umuwi. Ang bahay na dati simbolo ng kanilang mga pangarap ay tila naging isang malamig na puntod. Pagpasok niya, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Say, tawag niya, kahit alam na niya ang sagot. Walang sumasagot. Tumakbo siya papasok sa kanilang silid. Ang kama ay maayos na. Walang bakas na may natulog dito. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa aparador. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang pinto sa gilid na para kay Dalisay. Wala. Walang laman. Wala na ang kanyang mga damit. Wala na ang mga sapatos. Wala na ang mga paborito niyang relo. Malinis na parang hindi ito kailanman nagkaroon ng laman. Umalis na ito. Dinala ang lahat. Napaurong si Hiraya. Napasandal sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, ang larawan nila noong kasal sa ibabaw ng mesa. Ang unan kung saan dati itong nahihimbing, ang lahat ay isang malaking paalala ng isang buhay na ninakaw mula sa kanya. Nang akala niya ay wala nang masasakit pa, may nakita siyang isang puting sobre sa ibabaw ng kanilang lamesa sa sala. Ang kanyang pangalan ay nakasulat dito, gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Dalisay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na papel na nakatupi. Hira, patawad. Kailangan ko ng bagong buhay. Isang buhay na hindi ako anino mo lang. Huwag mo na akong hanapin. Sorry, yun lang. 2 pangungusap at isang walang kwentang sorry. Ang 3 taon ng pagsasama, ang libu-libong araw ng pagmamahal at pag-aalaga, ang milyon-milyong pisong pinaghirapan niya, lahat ay tinapos sa isang pirasong papel na walang emosyon. Nabitiwan niya ang sulat. Lumipad ito at dahan-dahang bumagsak sa sahig. At doon, sa wakas, bumigay si Hiraya. Napaluhod siya sa sahig na malamig at isang sigaw na puno ng sakit at pagtataksil ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito iyak. Ito ay isang tunog ng pagkasira. Niyakap niya ang kanyang sarili, umuuga-uga, habang ang mga luha ay bumuhos na parang agos ng ilog. Ang pangarap niyang Sinag Collections, ang pangarap niyang bahay sa Baryo Pag-asa, lahat ay naging abo. Kinuha ni Dalisay hindi lang ang kanyang pera. Kinuha nito ang kanyang pangarap. Kinuha nito ang kanyang tiwala. Kinuha nito ang kanyang sinag. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang telepono, nagri-ring sa ibabaw ng lamesa. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit paulit-ulit itong tumutunog. Sa huli, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Kinuha niya ang telepono. Isang numero mula sa isa sa kanyang pinakamalaking supplier. Nanginginig na sinagot niya ito. Hello? Good morning, Hiraya. Si Tess ito. Sabi ng masayang boses sa kabilang linya. Confirm ko lang, kailan namin matatanggap ang bayad para sa bulk order ninyo last week? Worth 300,000 pesos. Due date na kasi ngayon.
Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Wala na siyang pera, wala na siyang asawa. At ngayon, baon pa siya sa utang. Nasa pinakailalim na siya at wala siyang makitang liwanag. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang bangungot para kay Hiraya. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay naging isang madilim at tahimik na kuweba. Ang mga kurtina ay laging nakasara. Hindi pinapapasok ang sinag ng araw na dating nagbibigay inspirasyon sa pangalan ng kanyang negosyo. Ang mga plato ay naipon sa lababo at ang mga natitirang stock ng Sinag Collections ay nakakalat sa isang sulok na parang mga ulila na nawalan ng ina. Si Hiraya mismo ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Hindi na siya nag-aayos. Ang kanyang maningning na mga mata ay ngayoy malalim at walang kislap, napapalibutan ng itim dahil sa mga gabing walang tulog. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga supplier, mga mensahe mula sa mga customer na nagtatanong kung nasaan na ang kanilang mga order. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Para saan pa? Paano siya magbebenta ng pag-asa kung siya mismo ay wala na nito? Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Pagod, wasak, talunan. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap? Ang maiwang mag-isa sa gitna ng mga abo ng kanyang mga pangarap? Isang hapon, habang nakaupo siyang tulala sa sahig, may malakas na katok sa pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay naging mas malakas at mas mapilit. Sinasabayan ng isang pamilyar na boses. Hiraya Mercado, buksan mo itong pinto kung ayaw mong sipain ko to. Ang boses na yon ay kay Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Diwa, na ang pangalan ay nangangahulugang espiritu o kamalayan. Ang tanging taong hindi niya kayang tiisin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kaso-kasuan ay tumutunog sa paninigas. Pagbukas niya ng pinto, isang nanlalaking matang diwa ang sumalubong sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ang madilim at magulong loob ng bahay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Diwa. Pumasok ito, inilapag ang dala nitong mga pagkain sa lamesa at walang sabi-sabing hinawi ang lahat ng kurtina. Ang sikat ng araw ay biglang bumuhos sa loob at napapikit si Hiraya sa silaaw. Anong nangyari dito, Hira? Mahinahon, ngunit matatag na tanong ni Diwa. Mukha kang multo at ang bahay mo ay parang pinagdausan ng lamay. At doon, sa harap ng kanyang kaibigan, bumigay na naman si Hiraya. Umagulgol siya. Ang lahat ng sakit, galit at kahihiyahiyan ay sabay-sabay na lumabas. Niyakap siya ni Diwa ng mahigpit. Sige, ilabas mo lang lahat. Bulong nito. Iiyak mo lang, pero pagkatapos niyan, babangon ka. Hindi tayo pinalaki para maging talunan. Isinalaysay ni Hiraya ang lahat. Ang pera, si Halina, ang pag-alis ni Dalisay, ang liham, ang utang. Nakikinig si Diwa ng walang paghuhusga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lumalaking galit para sa kanya. Nang matapos si Hiraya, pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha gamit ang sariling kamay. Hayop siya, maring sabi ni Diwa. Hayop silang dalawa. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat, Hiraya. Hindi mo hahayaang sila ang manalo. Pero wala na, Diwa. Humihikbing sagot ni Hiraya. Wala nang natira. Ang pera ko. Ang negosyo ko. Ang pera? Kikitain ulit yan. Putol ni Diwa. Ang negosyo, itatayo mo ulit. Pero ang pagkatao mo, Hiraya, hindi mo pwedeng hayaang sirain ng isang walang kwentang lalaki. Tumayo si Diwa at kinuha ang isa sa mga damit mula sa sahig, isang best-selling dress mula sa Sinag Collections. Itinaas niya ito. Ito, sabi niya,
Hindi ito gawa ni Dalisay. Gawa mo to. Galing sa puyat mo, sa pagod mo, sa talino mo. Hindi niya yan kayang nakawin. Tumingin si Hiraya sa damit. Pagkatapos ay sa logo ng kanyang brand na nakatahi dito. Isang maliit at eleganteng araw na sumisikat. Sinag. Bigla, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay hindi nawala. Ngunit nagsimula itong mag-apoy. Nag-aapoy sa galit. Galit hindi lang kay Dalisay, kundi pati na rin sa sarili niya. Dahil sa pagpayag niyang maging ganito kahina. Tama si Diwa. Hindi siya pinalaki para maging talunan. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay may bago ng determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng katatagan. Hindi sila mananalo. Kinabukasan, ibang Hiraya na ang gumising. Naligo siya, nag-ayos, at nagsuot ng isa sa pinakamaganda niyang damit. Inayos niya ang bahay. Tinawagan niya ang kanyang mga supplier, humingi ng paumanhin at nangako ng palugit. Na ikinagulat niya ay pumayag naman ang mga ito. Pagkatapos, tinawagan niya si Diwa. Samahan mo ako, sabi niya. Kailangan ko ng abogado. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa bayan, ang Kapihan Panibago. Isang pangalan na tila akma sa sitwasyon. Doon, ipinakilala siya ni Diwa kay Attorney Lorna Alcantara, isang babaeng nasa mga 40, matalino at may matapang na aura. Kalmado at detalyadong isinalaysay ni Hiraya ang buong pangyayari kay Attorney Alcantara. Ipinakita ang kopya ng booking confirmation, ang mga bank statement at ang sulat na iniwan ni Dalisay. Walang luha. Tanging puro determinasyon na makuha ang hustisya. Nakinig ng mabuti ang abogado, tinitingnan ang bawat dokumento. Nang matapos si Hiraya, tumango ito. Ang kanyang mukha ay seryoso. Malinaw ang kaso ng adultery at posibleng concubinage, sabi ni Attorney Alcantara. Pero ang pera, Hiraya, doon tayo may malaking hamon. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Hiraya. Ang kaba ay nagsisimulang bumalik. Huminga ng malalim ang abogado. Dahil kasal kayo at may access siya sa joint account ninyo, napakahirap patunayan sa korte na pagnanakaw ito. Maari niyang sabihin na ginamit niya ito para sa kapakanan ng pamilya kahit kasinungalingan pa. Ang laban natin ay paakyat, maliban na lang. Maliban na lang po sa ano? Tumingin ng diretso si Attorney Alcantara sa kanyang mga mata. Maliban na lang kung mapapatunayan natin ang malinaw na intensyon na manloko. Kailangan natin ng ebidensya na hindi lang ito simpleng paggasta, kundi isang planadong panloloko at pandarambong sa pinaghirapan mo. Intensyon na manloko. Ang mga salitang yon ni Attorney Alcantara ay umalingaungaw sa isipan ni Hiraya habang pauwi siya. Ang laban ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng isang planadong krimen. Ang galit sa kanyang puso ay nagsilbing panggatong. Hindi na siya ang Hirayang umiiyak sa sahig. Ngayon, siya ay isang babaeng naghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang unang lugar na kanyang hinalughog ay ang nakaraan. Ang kanilang bahay, na dati isang bilangguan ng kalungkutan, ay naging isang crime scene. Sinimulan niyang buksan ang lahat ng naiwang gamit ni Dalisay. Isang lumang kahon ng sapatos, sa ilalim ng kama ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob nito ay mga lumang papeles, mga resibo, at sa pinakailalim isang bagay na nakalimutan na niya. Ang luma, sira-sirang telepono ni Dalisay na pinalitan nito noong 1 taon. Sabi niya na sira daw to. Bulong ni Hiraya sa sarili. Ngunit nang subukan niyang i-charge, umilaw ang screen. Hindi ito sira. Pinalitan lang niya. Bakit? Dinala niya ito sa isang maliit na phone repair shop
Sa bayan na pag-ari ng kaibigan ni Diwa. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag ang kaibigan nito. Hira, nakuha ko na ang mga files. Maraming tinanggal. Pero na-retrieve ko ang ilan sa mga lumang text messages. Ipinadala sa kanya ang mga files. Habang binabasa niya ang mga lumang mensahe sa pagitan ni Dalisay at Halina na nagsimula pa noong mahigit 1 taon na ang nakalipas, nanlamig ang kanyang buong katawan. Halina, kamusta na ang reyna mo? Baka nakakalimutan mo na ako. Dalisay, ikaw pa rin ang original. Alam mo yan, konting tiis lang. Halina, tiyakin mo lang, Say. Pagod na akong maging anino. Ang mga mensahe ay nagpatuloy, puno ng mga lihim na pagkikita, mga pangako, at mga plano. Malinaw na hindi ito isang simpleng affair. Ito ay isang relasyon na matagal nang nag-ugat sa kanyang likuran. Ang bawat mensahe ay isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa isang larawan ng kataksilan na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang patunayan ang koneksyon ng relasyon sa pera. Sa tulong ng payo ni Attorney Alcantara, nag-ipon siya ng lakas ng loob para gawin ang isang bagay na kinatatakutan niya. Ang kausapin ang mga dating katrabaho ni Dalisay. Nagpunta siya sa isang coffee shop malapit sa opisina nito at tinext si Mila, isang babaeng palagi niyang nakakasama sa mga Christmas party ng kumpanya noon. Sa una ay nag-aalangan si Mila, ngunit sa huli ay pumayag din. Hira, pasensya na sa nangyari, sabi ni Mila. Halatang hindi komportable. Wala kaming alam. Mila, kailangan kong maging prangka, sabi ni Hiraya. Pinapanatili ang kalmadong boses. Kailangan kong malaman, may napapansin ba kayo kay Dalisay bago siya umalis? Nag-atubili si Mila. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Lagi siyang nagrereklamo. Mahinang sabi nito. Lalo na kapag may bagong achievement ang business mo. Sinasabi niya, nakakapagod mabuhay sa anino ng asawa mo. Minsan, nagbibiro pa siya na sana siya na lang ang may hawak ng pera para maturuan kanya ng leksyon. Isang leksyon. Iyon pala ang tingin nito sa lahat. Isang paraan para turuan siya ng leksyon. At si Halina? Tanong ni Hiraya. Naku, si Halina. Umirap si Mila. Laging nakabuntot kay Dalisay. Laging bumubulong. Marami sa amin ang nakakapansin na may kakaiba sa kanila. At lagi silang nag-uusap tungkol sa investment. Isang malaking investment daw sa abroad na magpapayaman sa kanila. Investment. Ang salitang iyon ang nagbigay ng kuryente sa utak ni Hiraya. Ikinonekta niya ito sa malalaking halaga na withdraw ni Dalisay. Hindi ito para sa paglalakbay. May iba pa. Nagpasalamat si Hiraya kay Mila at umalis na may bagong direksyon. Habang nasa sasakyan, tumawag ang kanyang abogado. Hiraya, may nalaman ako, sabi ni Attorney Alcantara. Nag-resign si Halina sa trabaho noong mismong araw na nawala si Dalisay. Nakakuha ako ng kopya ng kanyang clearance. Nakasaad doon na lilipat na siya sa ibang bansa para sa isang bagong business opportunity. Ang lahat ng piraso ay unti-unting nagkakaugnay. Ang relasyon, ang inggit ni Dalisay, ang pera, ang pag-alis, at ang misteryosong investment. Pag-uwi niya, muli niyang hinalungkat ang lumang telepono ni Dalisay. Naghahanap ng kahit anong salita na may kaugnayan sa investment. Binuksan niya ang recently deleted folder ng email app. At doon, sa gitna ng mga spam, nakita niya ito. Isang email na binura kamakailan lang na may petsang 2 linggo bago sila umalis. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Galing ito sa isang kumpanyang tinatawag na Tropical Paradise Ventures. Ang laman ng email ay isang simpleng confirmation. Ngunit ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isipan na parang bakal na nagbabaga. Subject: K-Hoch daw tu tin dung nyit doy. Sak niyan chuen huan kui kung.
Dear Mr. Rosales, we confirm receipt of your final investment transfer of PHP 150 cm. Your tropical paradise portfolio is now fully activated. We look forward to a prosperous journey with you. Ang huling halaga, ang parehong halaga na winithdraw ni Dalisay noong gabing iyon. Hindi ito para sa sorpresa, hindi para sa na-ospital na kamag-anak, hindi para sa ticket sa eroplano. Ang lahat ng perang ninakaw sa kanya ay inilagay sa isang investment. Isang investment na pinangalan ng Tiendung Nyet Doy. Isang paraiso na itinayo gamit ang kanyang mga luha at paghihirap. Tropical Paradise Ventures. Hawak ni Hiraya ang printout ng email, ang mga salita ay tila may sariling bigat. Ang pirasong ito ng papel ang nag-iisang tulay na nag-uugnay sa kataksilan ni Dalisay sa isang mas malaki at mas masalimuot na plano. Agad niyang ipinadala ang kopya kay Atty. Alcantara. Ang tugon ng abogado ay mabilis at tiyak. Magkita tayo, agad. Sa opisina ni Atty. Alcantara, inilatag nilang muli ang lahat ng ebidensya. Ito na ang hinahanap natin, Hiraya. Sabi ng abogado. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa pangalan ng kumpanya. Ito ang patunay ng intensyon na manloko. Hindi na ito simpleng paggasta ng mag-asawa. Ito ay isang investment scheme. Ngayon, ang tanong ay, ano itong Tropical Paradise Ventures? At sino ba talaga si Halina Castro? Dagdag ni Hiraya, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Eksakto, sagot ni Atty. Alcantara. Kailangan nating malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Ang social media at public records ay may hangganan. Hiraya, sa puntong ito, iminumungkahi kong kumuha tayo ng tulong ng isang professional, isang private investigator. Sa una ay nag-alangan si Hiraya dahil sa karagdagang gastos, ngunit alam niyang ito na ang tanging paraan. Pumayag siya. Ang investigator na inirekomenda ng abogado, isang retiradong pulis na nagngangalang Mang Ruben, ay mabilis na kumilos. Pagkalipas lang ng 2 araw, may pauna na itong ulat. Atty. Hiraya, sabi ni Mang Ruben sa kanilang conference call, may problema tayo sa pangalan. Walang Halina Castro na may malinis na record na tumutugma sa litratong ibinigay ninyo. Pero nang sinubukan kong mag-cross-reference ng mga facial features sa iba't ibang database, may lumabas. Gumagamit siya ng maraming pangalan. May record siya ng isang maliit na kaso ng estafa sa Cebu, 3 taon na ang nakalipas sa ilalim ng pangalang Belinda Cruz. At may isa pang reklamo sa Laguna sa pangalang Diana Solis. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi lang ito isang kabit. Isa itong ahas na nagpapalit ng balat. Mang Ruben, maaari mo bang mahanap ang mga taong nagreklamo sa kanya noon? Tanong ni Atty. Alcantara. Nakuha ko na po ang impormasyon ng nagreklamo sa Laguna. Sagot ng investigador. Ang pangalan ay Aling Martha Sandoval, isang byuda na nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng bigas. Nag-aalangan man, pumayag si Hiraya na siya ang personal na makipag-usap dito. Ang tindahan ni Aling Martha ay maliit at simple. Sinalubong siya ng isang babaeng nasa mga huling 50. Ang mukha ay may bakas ng pagod at paghihirap. Nang ipakilala ni Hiraya ang kanyang sarili at ipinakita ang litrato ni Halina o Diana Solis, biglang nagbago ang anyo ni Aling Martha. Ang dating pagod na mga mata ay nag-apoy sa galit. Ang babaeng yan, maring sabi ni Aling Martha. Demonyo yan na nag-aanyong anghel. Inanyayahan siya nito sa loob at isinalaysay ang isang kwentong nakakakilabot sa pagiging pamilyar. Isang investment scheme na tinawag na Golden Rice Granary na nangangako ng dobleng kita sa loob ng 6 na buwan. Ang perang pinaghirapan ng kanyang yumaong asawa, ang perang para sana sa pag-aral ng kanyang apo, ay inilagak niya lahat kay Diana. At tulad ng isang bula, bigla na lang itong naglaho kasama ang kanyang pera. Napakagaling niyang magsalita, Ining.
Sabi ni Aling Martha. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Sinasabi niyang naiintindihan niya ang hirap ng buhay at gusto niya lang tumulong. Gagamitin niya ang ganda at tamis ng kanyang boses para makuha ang tiwala mo. At kapag nakuha na niya ang lahat, iiwan kanyang parang basahan. Bawat salitang binitiwan ni Aling Martha ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Hiraya. Parehong-pareho. Ang pangako ng magandang kinabukasan, ang paggamit ng tiwala, ang biglaang paglalaho. Iisa lang ang pinagkaiba nila. Sa kaso niya, ang ginamit na instrumento para makuha ang tiwala niya ay ang lalaking pinakamamahal niya. Umalis si Hiraya sa tindahan ni Aling Martha na may bigat sa puso, ngunit may liwanag sa isipan. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Dalisay ay hindi lang nagtaksil, nagpaggamit ito. Naging kasangkapan ito sa kamay ng isang propesyonal na manloloko. Ang inggit at hinanakit ni Dalisay sa kanya ang naging perpektong susi para buksan ni Halina ang kanilang kaban. Sa isang maliit na apartment sa Paris, ang hangin ay hindi kasing romantiko ng inaakala. Nakatayo si Dalisay sa bintana, nakatingin sa abalang kalye sa ibaba. Ang Eiffel Tower, na dati simbolo ng pangarap, ay ngayoy parang isang malamig na toreng bakal. Isang linggo na sila rito, ngunit ang ipinangakong unang dibidendo mula sa Tropical Paradise Ventures ay hindi pa dumarating. Ang kanilang natitirang pera ay mabilis na nauubos sa mahal na pamumuhay. Tinatawagan ko ulit yung contact person natin, pero hindi na naman sumasagot. Sabi ni Halina mula sa likuran. Ang boses ay may bahid ng pagkabahala na pilit itinatago. Hindi ba sabi mo sigurado to, Hal? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay malamig. Iniwan ko ang lahat para dito. Iniwan ko si Hiraya. At hindi mo ba yun gusto? Sagot ni Halina. Lumalapit at niyayakap siya mula sa likod. Hindi ka ba masaya na tayo na ang magkasama? Na malaya ka na? Konting pasensya lang, mahal. Darating din yon. Magtiwala ka lang sa akin. Ngunit habang nagsasalita si Halina, ang mga salitang magtiwala ka lang sa akin ay tila wala ng bigat. Ang parehong mga salita na ginamit niya para hikayatin itong kunin ang pera ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, isang malamig na anino ng pagdududa ang gumapang sa puso ni Dalisay. Pabalik sa Pilipinas, pinagsama-sama na ni Hiraya ang lahat ng impormasyon. Nasa harap niya ngayon ang isang malinaw na larawan. Si Halina, isang manlolokong may maraming pangalan, na ginamit ang kahinaan at inggit ni Dalisay para punduhan ang kanilang pagtakas at ang pekeng investment. Si Dalisay ay hindi lang taksil, isa rin siyang biktima ng sarili niyang katangahan at kasakiman. Ngunit para kay Hiraya, hindi nito binabawasan ang kasalanan nito. Nagpadala man ito o hindi, pareho silang may pananagutan. Habang pinag-aaralan niya ang mga dokumento, muling tumawag si Attorney Alcantara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses ng abogado ay Eve. Mayroon itong bigat at agarang pangangailangan. Hiraya, kailangan mong pumunta dito sa opisina. Ngayon din. Bakit po, attorney? May balita na ba si Mang Ruben? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay sinabi ni Attorney Alcantara, ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hindi si Mang Ruben, ang NBI, Hiraya. Nakatanggap ako ng ulat. Ang Tropical Paradise Ventures, sinalakay ang operasyon nila sa ibang bansa. Ano pong ibig sabihin yan? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Huminga ng malalim ang abogado. Isa itong international multi-level marketing scam. Marami nang nabiktima sa iba't ibang bansa. Hiraya, ang perang ipinasok nila, nasunog na. Nasunog na. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Binitawan niya ang hawak na telepono. Dumulas ito sa kanyang palad at bumagsak sa sahig.
Ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Hiraya? Hiraya, andyan ka pa ba? Ang boses ni Atty. Alcantara mula sa nahulog na telepono ay tila nagmumula sa malayo. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa opisina ng abogado. Ang kanyang isipan ay blanko. Para siyang isang robot na gumagalaw base sa programang itinakda. Pagdating doon, ipinakita sa kanya ni Atty. Alcantara ang news report mula sa isang international news agency. Nakalagay doon ang mga litrato ng sinalakay na opisina. Ang logo ng Tropical Paradise Ventures ay nakapaskil sa salaming pinto na ngayoy basag. May mga taong nakaposas, inaakay ng mga awtoridad. Ayon sa ulat, isa itong malawakang Ponzi scheme na bumiktima ng daan-daang investors. Ang pera ng mga bagong miyembro ang ipinambabayad sa mga luma, hanggang sa bumigay ang buong sistema. Walang tunay na investment, walang tunay na kita, walang pera. Ibig sabihin, bulong ni Hiraya habang nakatitig sa screen. Kahit manalo pa tayo sa kaso, wala na akong mababawi? Ang tingin sa mga mata ni Atty. Alcantara ay puno ng awa. Sa kasamaang palad, Hiraya. Oo, ang pera ay naglaho na ipamahagi sa mga naunang investors o di kaya'y itinago ng mga utak ng scam. Imposible nang matrace pa. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Hiraya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabiguan. Lahat ng kanyang ginawa, ang pag-iimbestiga, ang pag-ipon ng lakas ng loob, ang paghahanap ng ebidensya, lahat ay para sa wala. Ang hustisya na inaasam niya ay biglang naging isang hungkag na salita. Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging nasa pinakailalim. Kung ang unang pagbagsak ay dahil sa pagtataksil, ang pangalawa ay mas masakit. Ito ay ang pagbagsak ng pag-asa. Umuwi siya sa kanyang bahay. Umupo siya sa sahig ng kanyang dating home studio sa gitna ng mga tela at mga hindi pa nabubuksang kahon ng mga paninda. Ang lugar na dati pinagmumulan ng kanyang lakas ay ngayoy isang sementeryo ng kanyang mga pangarap. Para saan pa ang lahat ng ito? Bakit pa siya lalaban? Samantala, sa Paris, ang paraiso ay naging isang impyerno. Ang balita ng pagbagsak ng Tropical Paradise Ventures ay kumalat na parang apoy sa mga grupo ng investors online. Nakita ito ni Dalisay sa kanyang telepono. Pinakita niya ito kay Halina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Scam! Isang malaking scam, Halina. Sigaw niya. Ano to? Sabi mo sigurado to. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang tunay na anyo ni Halina. Ang matamis na ngiti ay nawala. Ang malambing na boses ay napalitan ng isang malamig at walang pakialam na tono. Paano ko malalaman? Biktima rin ako. Sagot nito. Biktima? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ikaw ang nagsabing iwan ko ang lahat. Dahil sa'yo, sinira ko ang buhay ko. Tinira ko ang buhay ni Hiraya. At kasalanan ko ba na naging tanga ka? Tumawa si Halina. Isang tawang mapang-insulto. Naniwala ka sa akin dahil yun ang gusto mong marinig, Dalisay. Gusto mong yumaman ng walang kahirap-hirap. Gusto mong higitan si Hiraya. Ginamit lang kita? Oo, pero nagpagamit ka. Kaya wag mo akong sisihin sa katangahan mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Dalisay. Ngunit hindi mula kay Halina. Mula ito sa katotohanan. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho at ang natira ay ang karim-marim na imahe ng kanyang sarili. Isang taong sakim, mainggitin at tanga. Habang nakatulala si Dalisay, kinuha ni Halina ang kanyang bag at ang pasaporte nito. Salamat sa pondo, mahal. Pero hanggang dito na lang ako. Bahala ka na sa buhay mo. At sa isang iglap, lumabas ito ng pinto at naglaho. Iniwan si Dalisay
na mag-isa sa isang dayuhang bansa, walang pera, walang kaibigan, at wasak na wasak. Sa Pilipinas, sa gitna ng kadiliman, isang sinag ang pilit na sumisibol. Matapos ang ilang oras na pag-iyak at pagdadalamhati, tumayo si Hiraya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tela, ang mga sinulid, ang kanyang lumang sewing machine. Ang mga ito ang natitira sa kanya. Kinuha niya ang isang piraso ng tela, ang parehong tela ng Maharlika dress na sold out noong huli niyang livestream. Hinaplos niya ito. Dito nagsimula ang lahat. At dito rin siya magsisimulang muli. Kung hindi ko na mababawi ang nakaraan, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ngayon ay may kasama ng determinasyon. Gagawa ako ng bagong kinabukasan, mas maganda, mas matatag. Hindi na para sa pera, hindi na para sa paghihiganti, para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang gunting at nagsimulang maggupit ng tela. Gagawa siya. Magsisimula siya sa isang piraso. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Itatayo niyang muli ang Sinag Collections mula sa abo. Habang abala siya sa pagsusukat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero na may international code. Sa una ay ayaw niyang sagutin. Ngunit mapilit ito. Kinuha niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa kabilang linya. Nanginginig. Basag, puno ng desperasyon. Hira, tulungan mo ako. Hira, tulungan mo ako. Ang boses ni Dalisay sa kabilang linya ay parang hangin na dumaan sa isang sirang bintana. Mahina, nanginginig, at puno ng lamig. Para kay Hiraya, ang boses na yon ay hindi na nagdudulot ng awa, kundi ng isang kakaibang pakiramdam ng distansya. Ang lalaking nagsasalita ay hindi na ang Dalisay na minahal niya. Isa na lamang itong estranghero na tumatawag. Mula sa guho ng mundong sila mismo ang sumira. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Pinutol ang koneksyon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Attorney Alcantara. Tumawag siya. Simpleng sabi ni Hiraya. Ibinigay niya ang numero at ang posibleng lokasyon nito. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang balita. Sa tulong ng mga awtoridad sa France, natuntun si Dalisay Rosales na deport siya pabalik ng Pilipinas. At sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, isang grupo ng mga pulis na may hawak na warrant of arrest na isinampa ni Attorney Alcantara ang tahimik na sumalubong sa kanya. Ang dating maginoo at mayabang na si Dalisay ay bumaba ng eroplano na tila isang basahan. Payat, magulo ang buhok at may balbas na tumutubo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, sumasalamin sa pagkatalo. Walang naganap na iskandalo. Tanging ang malamig na pag-click ng posa sa kanyang mga pulso ang bumasag sa katahimikan. Ang paglilitis ay nagsimula makalipas ang ilang linggo. Ang araw na iyon ay maulap. Na tila nakikiramay sa bigat ng mga pusong papasok sa korte. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, muling nagtama ang mga mata ni Hiraya at Dalisay. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Attorney Alcantara. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida na kulay krema, isang disenyo mula sa kanyang bagong koleksyon, ang Pagbangon Collection. Ito ay simbolo ng kanyang bagong simula. Si Dalisay naman, na nakasuot ng uniforme ng bilanggo, ay nakayuko. Nang mag-angat siya ng tingin at makita si Hiraya, nakita niya hindi ang babaeng wasak na iniwan niya, kundi isang babaeng buo at matatag. Sa mga mata nito ay may lungkot, ngunit wala ng pagmamahal. Tanging isang malamig na determinasyon. Isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Dalisay ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo sa witness stand si Hiraya.
Sa ilalim ng panunumpa, isinalaysay niya ang lahat. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi ito puno ng galit o pait. Ito ay boses ng isang taong nagsasabi lamang ng katotohanan. Minahal ko po siya, sabi ni Hiraya habang nakatingin ng diretso sa hukom. Ibinigay ko po ang lahat ng tiwala ko. Itinayo namin ang aming mga pangarap gamit ang perang pinaghirapan ko mula sa Sinag Collections. Ngunit habang ako po ay nagtatrabaho, unti-unti na pala niyang ninanakaw hindi lang ang aming pera, kundi pati na rin ang aming kinabukasan. Inilatag ni Atty. Alcantara ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank statement, ang kopya ng email tungkol sa Tropical Paradise Ventures, ang testimonya ni Aling Martha tungkol sa mga dating panloloko ni Halina, at ang sulat na iniwan ni Dalisay. Ang bawat ebidensya ay isang pako na lalong nagbaon kay Dalisay sa kanyang kinalalagyan. Nang pagkakataon na ng panig ni Dalisay, sinubukan ng kanyang abogado na igiit na si Dalisay ay isa ring biktima, isang taong nabulag sa pag-ibig at nalinlang ni Halina. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Dalisay nang siya na ang sumalang. Ang boses ay basag. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Pero nalito po ako. Si Halina po, sinabi niya sa akin na ito ang paraan para patunayan ko ang sarili ko, para hindi na ako maging anino lang ni Hiraya. Sinubukan niyang umiyak, sinubukan niyang magmukhang kaawa-awa, ngunit ang kanyang mga salita ay hungkag. Sa cross-examination, matalim ang mga tanong ni Atty. Alcantara. Ginoong Rosales, sinasabi ninyong mahal ninyo ang inyong asawa, ngunit kinuha ninyo ang lahat ng kanyang ipon nang walang paalam. Tama po ba? Para po iyon sa investment, para sa aming dalawa. Mahinang sagot ni Dalisay. Para sa inyong dalawa? Ngunit ang tiket sa eroplano ay para sa inyo at kay Binibining Halina Castro. Tama po ba? Hindi nakasagot si Dalisay. At ang investment na sinasabi ninyo, hindi ba't ipinasok ninyo ito sa isang kumpanyang hindi ninyo man lang sinuri ang kredibilidad gamit ang perang pinaghirapan ng asawa ninyo sa loob ng 3 taon? Tama po ba? Yumuko si Dalisay, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Opo. Ang buong korte ay tahimik. Ang lahat ay nakatingin sa kaawa-awang anyo ni Dalisay. Tila tapos na ang laban, ngunit biglang tumayo ang abogado ni Dalisay. Your Honor, we would like to present a new piece of evidence. Nagulat ang lahat, pati na si Atty. Alcantara. Ipinakita ng abogado ang isang USB flash drive. Your Honor, bago po umalis ang aking kliyente, sa gitna ng kanyang kalituhan, nagawa niyang i-record ng palihim ang isang pag-uusap nila ni Binibining Halina Castro. Ito po ang magpapatunay na ang tunay na utak ng lahat ng ito ay si Halina. Ipinasok ang drive sa laptop at ipinarinig ang audio sa buong korte. Isang maingay na recording, ngunit malinaw ang boses ni Halina. Ano ka ba, Say? Pera lang yan. Pera ng asawa mo. Isipin mo, kapag kumita na tayo, triple ang maibabalik mo sa kanya. Hindi na niya kailangang malaman. Ako ang bahala sa lahat. Basta makuha mo lang ang pera, aayusin ko ang paraiso natin. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Si Hiraya ay natigilan. Ang ebidensya ay malinaw. Si Halina ang nagtulak. Si Dalisay ay nagpadala na. Nakangisi ang abogado ni Dalisay. Iniisip na nailigtas na niya ang kanyang kliyente. Ngunit si Atty. Alcantara ay tumayo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Your Honor, nagpapasalamat kami sa panig ng depensa sa pagbibigay ng karagdagang ebidensya na lalong magpapatibay sa aming kaso. Ang recording na ito ay hindi nagpapakita ng kawalang sala ni Ginoong Rosales. Sa halip, ito ay isang malinaw na pag-amin ng sabwatan, isang conspiracy to commit fraud. Ang nangisi sa mukha ng abogado ni Dalisay ay nawala. Napatingin si Dalisay kay Hiraya
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit si Hiraya ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa hukom, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ang paglilitis ng batas ay malapit ng matapos. Ngunit para kay Hiraya, ang paglilitis ng kanyang puso ay tapos na. Ang audio recording ay nag-iwan ng isang makapal na tensyon sa loob ng korte. Dahil sa bagong ebidensya, nagbigay ang hukom ng kautusan na hanapin at isupwena si Halina Castro na sa tulong ng impormasyon mula kay Dalisay at sa masusing paghahanap ni Mang Ruben ay natunton sa isang maliit na probinsya sa Visayas, nagtatago sa ilalim ng panibagong pangalan. Pagkalipas ng 2 linggo, muling nagpatuloy ang paglilitis at sa pagkakataong ito, ang pangunahing bituin ng palabas ay naroon na. Pumasok si Halina sa courtroom na naka-escort ng mga pulis. Ibang-iba na ang kanyang itsura. Wala na ang mamahaling damit at kumikinang na alahas. Ang buhok niya ay magulo at ang kanyang mukha, kahit may bakas pa ng ganda, ay puno ng pait at galit. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Dalisay, isang tingin na puno ng pagbabanta ang kanyang ipinukol. Para sa kanya, si Dalisay ang dahilan kung bakit siya nahuli. Nang siya na ang tinawag sa witness stand, ang kanyang tindig ay mayabang pa rin. Sa ilalim ng panunumpa, ang bawat sagot niya ay matalim at puno ng paninisi. Opo, ako po ang nag-suggest ng investment. Walang pakundangang pag-amin niya nang tanungin ni Attorney Alcantara. Pero hindi ko po siya pinilit. Si Dalisay po ang lumapit sa akin. Siya po ang nagrereklamo gabi-gabi tungkol sa asawa niya. Napagod na siyang maging alalay lang, na gusto niyang patunayan na kaya niyang kumita ng mas malaki kaysa kay Hiraya. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. Gusto niya ng paraiso? Binigyan ko lang siya ng mapa. Isang pekeng mapa para sa isang pekeng paraiso. Sigaw ni Dalisay mula sa kanyang upuan, hindi na napigilan ang sarili. Tumamahimik ka! Sigaw pabalik ni Halina. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi tayo mapupunta dito. Kung naging mas magaling ka lang sanang magsinungaling sa asawa mo, sana pareho pa tayong nagpapakasaya ngayon. Order in the court! Malakas na sabi ng hukom. Ang kanyang martilyo ay pumukpok ng 3 beses. Ang sumunod na mga sandali ay isang nagniningas na pagbabangayan. Sa harap ng buong korte, isiniwalat ni Halina ang lahat ng kanilang maruruming lihim, ang bawat pagkikita, ang bawat plano, ang bawat kasinungalingan. Isiniwalat niya kung paano nila pinagtawanan si Hiraya sa likod nito. Isiniwalat niya kung paano binalak ni Dalisay na bumalik kay Hiraya kapag ukumita na sila, na parang walang nangyari. Ang bawat salita ay isang dagok, hindi lang kay Dalisay, kundi pati na rin kay Hiraya. Kahit alam na niya ang katotohanan, iba pa rin pala kapag naririnig mo ang mga detalye mula mismo sa bibig ng mga taong nanakit sa'yo. Napapikit siya, humihinga ng malalim para mapanatili ang kanyang katatagan. Sa kabilang banda, si Dalisay ay parang isang lobong, unti-unting nawawalan ng hangin. Ang bawat revelasyon ni Halina ay lalong nagbaon sa kanya. Ang pagtatangka niyang maging biktima ay tuluyang gumuho. Sa huli, ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan. Isa siyang taong mahina, sakim, at duwag. Pagkatapos ng lahat ng testimonya at pagsasara ng mga argumento mula sa magkabilang panig, nagreses ang korte para sa pinal na desisyon. Ang 1 oras na paghihintay ay parang isang buong buhay para kay Hiraya. Nakaupo lang siya, tahimik, habang si Diwa ay marahang hinihimas ang kanyang likod. Nang bumalik ang hukom, ang buong courtroom ay tumahimik. Ang lahat ay nakatayo. Tumingin ang hukom, kina Dalisay at Halina. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng testimonya, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa silid.
Napatunayan ng korte na may naganap na sabwatan sa pagitan ni Ginoong Dalisay Rosales at Binibining Halina Castro na may malinaw na intensyon na dayain at pagnakawan ng reklamante, si Ginang Hiraya Mercado. Huminga ng malalim si Hiraya para kay Binibining Halina Castro, alias Belinda Cruz, alias Diana Solis, dahil sa kanyang record ng paulit-ulit na panloloko. Hinahatulan ka ng korte ng pinakamabigat na parusa para sa kasong large-scale estafa. Napasinghap si Halina, ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho. At para kay Ginoong Dalisay Rosales, nagpatuloy ang hukom, ang kanyang tingin ay bumaling kay Dalisay na ngayoy nanginginig na. Bagamat isinaalang-alang ng korte ang iyong kooperasyon sa huli, hindi nito binubura ang iyong direktang partisipasyon sa krimen, ang iyong kasakiman at pagtataksil sa tiwala ng iyong asawa ay nagdulot ng matinding pinsala. Hinahatulan ka ng korte bilang kasabwat sa krimen ng estafa. Ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo. The court is adjourned. Tapos na. Tumayo si Hiraya, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig, ngunit nagawa niya. Habang papalabas siya ng courtroom, napapalibutan ng mga kaibigan at ni Attorney Alcantara, hindi niya naramdaman ang inaasahan niyang ligaya o pagtatagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malalim at napakalawak na kapayapaan. Isang pakiramdam ng pagtatapos. Habang naglalakad sila sa pasilyo, dumaan sila sa grupo ng mga pulis na isinasama na sina Dalisay at Halina. Nakaposas na ang mga ito. Sa huling sandali, nagawa ni Dalisay na lumingon. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng kahit anong bahid ng awa mula kay Hiraya. Sumigaw ito. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hiraya, patawarin mo ako! Hiraya, patawarin mo ako! Ang sigaw ni Dalisay ay humabol sa kanya sa pasilyo, isang desperadong pakiusap mula sa isang buhay na unti-unti nang lumulubog. Ang mga taong nakapaligid kay Hiraya ay napahinto, naghihintay sa kanyang magiging reaksyon. Si Diwa ay marahang humawak sa kanyang braso, handang suportahan siya anuman ang mangyari. Huminto sa paglalakad si Hiraya. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi para harapin si Dalisay, kundi para harapin ang huling multo ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngayoy nakaposas, ang muka ay tigmak sa luha at kahihiyan. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang lahat ng sakit na idinulot nito. Hindi siya nagsalita, walang salitang kailangan. Sa halip, marahan siyang tumango. Isang beses lang, isang tango na hindi nangangahulugang pinapatawad kita at okay na ang lahat. Ito ay isang tango na nagsasabing, narinig kita, tinatanggap ko na tapos na, at pinapalaya ko na ang sarili ko sa galit na nararamdaman ko para sa'yo. Iyon ang pagpapatawad na kaya niyang ibigay, isang pagpapatawad para sa sarili niyang kapayapaan. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad, hindi na muling lumingon pa. Sa likuran niya, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbagsak ng mga balikat ni Dalisay. Ang huling pag-asa sa mga mata nito ay tuluyan ng namatay. Sa wakas, naintindihan na nito. Tapos na talaga. Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Diwa, palayo sa gusali ng korte, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Walang nagsasalita. Nakatingin lang si Hiraya sa bintana. Pinapanood ang mga gusali, mga puno, at mga taong mabilis na dumaraan, mga simbolo ng buhay na nagpapatuloy. At doon, sa gitna ng katahimikan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hindi nagtagal. Ang tahimik na pag-iyak ay naging isang mahinang paghikbi. Hindi ito ang iyak ng sakit o pighati na naranasan niya noon. Ito ay iyak ng paglaya.
Itinigil ni Diwa ang sasakyan sa gilid ng daan. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang nito si Hiraya na ilabas ang lahat ng bigat na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. Ang stress ng pag-iimbestiga, ang takot sa pagharap sa korte, ang bigat ng pagiging matatag sa harap ng lahat. Inilabas niya ang lahat hanggang sa ang natira na lang ay isang malalim na pakiramdam ng gaan. Okay ka na? Mahinang tanong ni Diwa. Matapos ang ilang minuto, tumango si Hiraya. Pinupunasan ang kanyang mukha. Ngumiti siya. Isang tunay, pagod ngunit mapayapang nangiti. Oo, okay na ako. Sa sumunod na linggo, ginawa ni Hiraya ang mga huling hakbang para tuluyang isara ang aklat ng kanyang nakaraan. Isang hapon, kinuha niya ang isang malaking karton. Pinasok niya sa loob ang lahat ng natitirang gamit ni Dalisay na naiwan sa bahay, ilang lumang libro, isang t-shirt na nakalimutan nito, ang picture frame nila noong kasal. Hindi na siya nakaramdam ng kirot habang hawak ang mga ito. Ang mga gamit ay mga gamit na lamang, wala ng emosyong nakakabit. Isinara niya ang kahon at isinulat sa ibabaw, donation. Dinala niya ito sa isang lokal na simbahan. Habang iniiwan niya ang kahon, naramdaman niyang tila may isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Ang huling piraso ay ang pinaka-formal. Sa opisina ni Attorney Alcantara, inilatag sa harap niya ang mga papeles ng diborsyo. Naroon na ang pirma ni Dalisay na nakuha mula sa kulungan. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya. Tinitigan niya ang dokumento, Hiraya Mercado Rosales. Sa huling pagkakataon, makikita niya ang apelyidong iyon na kasunod ng kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang pluma. Sa isang tuloy-tuloy at tiyak na galaw, inilagda niya ang kanyang pangalan. Hiraya Mercado. Pag-angat niya ng kanyang ulo, ngumiti siya kay Attorney Alcantara. Salamat po sa lahat. Tapos na. Opisyal na siyang malaya. Isang taon ang lumipas. Ang Sinag Collections ay hindi na isang online store lamang. Sa gitna ng isang abalang shopping district, isang maliit ngunit eleganteng butik ang nakatayo. Sa salaming pinto nito ay nakaukit ang pamilyar na logo ng isang sumisikat na araw. Sa loob, abala ang mga customer sa pagtingin sa mga magagandang damit na nakadisplay. Sa likod ng counter, nakatayo si Hiraya, nakikipag-usap sa isang kliyente. Ang kanyang nangiti ay mas maningning pa kaysa dati. Mayroon siyang bagong gupit at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Nang may pumasok na isang lalaki sa tindahan, hindi ito tumitingin sa mga damit, kundi diretsong nakatingin sa kanya na may isang magiliw na ngiti. Lumapit ito sa counter. "Excuse me," sabi nito. "Magtatanong lang sana ako." "Ano po yun, sir?" Professional na sagot ni Hiraya. "Totoo ba ang narinig ko?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. "Narinig ko kasi na ang may-ari daw ng lugar na ito ay isang pambihirang babae." Natigilan si Hiraya sa sinabi ng estrangherong lalaki. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na nagtatago ng anumang sakit, kundi purong kagalakan na lamang. "Depende po kung sino ang tatanungin ninyo, sir." Magalang niyang sagot. "Pero ako nga po ang may-ari. Hiraya Mercado. Welcome po sa Sinag Collections." "Isang karangalan, Hiraya," sabi ng lalaki. Inilahad ang kamay. "Ako si Miguel at naniniwala ako sa narinig ko." Ang pagkikita na yon ay simple lang, ngunit nag-iwan ito ng isang mainit na pakiramdam sa puso ni Hiraya. Hindi niya alam kung saan yon hahantong at hindi rin niya yon inisip. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang pakikipag-usap sa isang bagong tao ay hindi na nakakatakot. Ito ay posible.
Ang grand opening ng kanyang unang physical store ay isang malaking tagumpay. Dumating ang kanyang mga tapat na online customer, mga kaibigan, at ang kanyang pamilya na walang sawang sumuporta sa kanya. Nandoon si Diwa, abot tenga ang ngiti, nag-aasikaso ng mga bisita na para bang sarili nitong tagumpay ang ipinagdiriwang. Nandoon din si Attorney Alcantara, hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan na may dalang isang bote ng champagne. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Hiraya sa isang maliit na entablado para magbigay ng maikling talumpati. Hinawakan niya ang mikropono at tiningnan ang mga mukha ng mga taong nagmamahal sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagpunta. Ang tindahan na ito ay higit pa sa isang negosyo para sa akin. Ito po ay simbolo. Simbolo na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw sa umaga. Tumingin siya sa logo ng Sinag Collections sa likuran niya. Ang sinag ay hindi lang tungkol sa sikat ng araw. Ito ay tungkol sa liwanag na nasa loob nating lahat. Ang liwanag na kayang magbigay pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang liwanag na kayang magtayo muli mula sa pagkasira. Sa lahat po ng mga babaeng minsan nang nadapa, nasaktan, at nawalan ng pag-asa, para po sa inyo ito. Isang masigabong palakpakan ng pumuno sa buong lugar. Pagkatapos ng event, habang nagliligpit na sila, umupo si Hiraya sa isang tabi kasama si Diwa. "I'm so proud of you, Hira," sabi ni Diwa. Inabutan siya ng isang baso ng tubig. "Tingnan mo ang sarili mo. Mas matatag, mas maganda, mas masaya. Dahil sa'yo," sagot ni Hiraya. "Salamat, Diwa, sa lahat." "Ano ka ba? Ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Ako lang ang taga-cheer mo." Nagtawanan sila. Sa mga sumunod na buwan, lalong lumago ang negosyo ni Hiraya. Nagbukas siya ng mga panibagong branch sa ibang lungsod. Nagsimula rin siyang mag-organisa ng mga libreng seminar para sa mga kababaihang gustong magsimula ng sarili nilang maliit na negosyo. Ibinabahagi ang kanyang kwento hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Natuto siyang muling maging masaya sa sarili niyang paraan. Nag-travel siya, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para yakapin ang kasalukuyan. Nagpunta siya sa mga lugar na dati pangarap lang nilang dalawa ni Dalisay at natuklasan niyang kaya niyang buuin ang mga pangarap na yon ng mag-isa. Ang kaligayahan pala ay hindi isang destinasyon na kailangan mong puntahan kasama ang iba. Ito ay isang paraan ng paglalakbay na kaya mong gawin ng solo. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, napadaan siya sa Kapihan Panibago. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa tabi ng bintana, kaparehong pwesto kung saan una niyang nakausap si Attorney Alcantara. Habang humihigop ng kape, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Naalala niya ang sakit, ang luha, ang galit. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay parang mga lumang litrato na lamang. Bahagi ng kanyang kasaysayan, ngunit hindi na kayang manakit. Napatunayan niya ang sentral na mensahe ng kanyang buhay. Ang halaga niya ay hindi kailanman nakasalalay sa lalaking nasa tabi niya. Ito ay palaging nasa loob niya, naghihintay lamang na matuklasang muli. Habang papalubog na ang araw, ang ginintuang sinag nito ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay liwanag sa kanyang nangiti. Isang ngangiting payapa, isang ngingiting buo. Hindi na niya kailangang maghanap ng sinag sa iba. Dahil sa wakas, natagpuan na niya. Siya mismo ang sarili niyang sinag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa bawat sandaling inilaan ninyo upang samahan siya sa kanyang paglalakbay mula sa matatamis na kasinungalingan hanggang sa masakit na katotohanan
at patungo sa maningning na pagbangon. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang maramdaman ang bawat patak ng kanyang luha, ang bawat bigat ng kanyang pagkabigo, at higit sa lahat, ang bawat ningning ng kanyang pag-asa. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat ng pagmamahal ng iba, kundi ng kung paano natin minamahal at iginagalang ang ating mga sarili. Ito ay kwento ng pag-asang matatagpuan sa gitna ng pinakamadilim na gabi at ng lakas na sumisibol mula sa pinakamalalim na sugat, at ang pagpapatawad, natutunan natin na minsan, ito ay hindi para sa taong nagkasala, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tayo ay tuluyang lumaya. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Anong bahagi ng kwento ni Hiraya ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang babaunin ninyo sa inyong sariling paglalakbay? Mahalaga po sa akin ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng puso, ito po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala. Ang bawat isa sa atin ay may sariling sinag,